Attorney Sal Panelo, hindi maka-move on sa issue ng Polvoron video. Kaya madalas mag-iisip tayo itong mga attorney daw na nandyan sa kampo ni former President Rodrigo Duterte. Magdadalawang isip tuloy tayo Mga abogado ba talaga itong mga ito? Sa bagay, alam nyo, marami pong mga abogado tulad na lang ni Harry Roque at isa na tong si Sal Panelo na ang mali ay ipipilit nilang tama. Kasi yan po ang trabaho ng mga abogado At marami po sa kanila, hindi ko po nilalahat marami po sa kanila para lang maipanalo nila yung kaso, yung mali gagawin nilang tama or ipagpipilitan nilang tama. Ito po ang nangyayari sa mga abogado sa kampo ni ex-president. Aminin man nila o hindi, yan po ang ipinapakita nilang imahe nila. Mga abogadong matatalino nga, pero kapag dating sa mga ganitong issue, nawawala po ang talino nila at ang namamayani sa kanila ay yung galit nila kay President Bongbong Marcos. Panoorin po natin yung video clip ni Sal Panelo, tapos susubukan ko pong himay-himayin yung kanyang mga sinabi na ayon po sa aking obserbasyon. Ito po, panoorin natin. Ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, nasa lamesa ninyo, maraming issue laban sa inyo. Kasama na yung mga kumalat na video na sinasabing kayo. Regardless, whether totoo ito hindi. Kasi gaya ng sinabi ng mga eksperto sa gobyerno, marunong daw mag-authenticate. Sabi nila, peke. But peke yan hindi. Yang isyong yan ay hindi namamatay. So, kailangan salubungin mo yan head-on. Otherwise, yung unrest na yan, yung kawalan ng katahimikan, ang diskontento ng taong bayan, ay hindi yan mawawala. At makaka-apekto yan, at in fact, na-apektuhan na nga, ang inyong pamamahala sa bansang ito sa pangunawan. Kaya, sana, harapin nyo na. Unahin po natin sa kanyang sinabi, nasa lamesa daw ni President Bongbong Marcos. Meaning, nasa harapan ni President Bongbong Marcos yung mga issue na dapat niyang i-address. At kasama na rito yung Polvoron video. Alam nyo, para sa akin, wala po sa lamesa ni President Bongbong Marcos yung mga issue yan. Nasa kanila pa rin po, nasa lamesa nila. Dahil sila ang nag-akusa, dapat sila ang magpakita ng ebidensya at ng prueba. Dapat patunayan nila na si President Bongbong Marcos nga yung nasa video. Hindi ba mga abogado yan? But again, tulad ng sinabi ko, marami pong abogado na pagdating sa mga kasong kanilang ipinaglalaban, kahit na nagdudumilat na ang katotohanan, pilit pa rin po nilang binabaluktot. Hindi po ba? Kahit na po ang mga ordinaryong mamamayan, alam na kapag kayo ang nag-akusa, kayo ang magpakita ng mga prueba. Hindi po sapat yung Polvoron video na yan dahil halatang-halata pong peke yan. Tulad niya ng sinabi ko, bobo na lang po ang maniniwala na si Bongbong Marcos yung nasa video. Opo, totoo po, bobo po talaga ang maniniwala na si Bongbong Marcos yung nasa video. Dahil yung mga ordinaryong mamamayan, unang tingin pa lang nila sa video, kahit na hindi pa piniplay yung video, alam na kagad na hindi si Bongbong Marcos yung nandun sa video na inilabas nila. So, paano mapupunta sa lamesa ni President Bongbong Marcos yun? Kayo ang dapat magpaliwanag, maglabas kayo ng ebidensya, ilabas nyo na lahat ng ebidensya ninyo. Ilabas na ninyo ang mga testigo ninyo na magpapatunay na si Bongbong Marcos nga yung nasa video. Hindi mo mapapaniwala ang majority ng taong bayan na alam na hindi si Bongbong Marcos yung nasa video kahit na ipagpilitan ninyo. In fact, kahit na kayo, alam ko na alam ninyo na hindi si Bongbong Marcos yung nasa video. Pero dahil kayo ay kalaban, talaga ipagpipilitan ninyo kahit na magmukha kayong katawa-tawa. Dahil sabi nga ni Panelo, yung kumakalat na video na sinasabing kayo. Bakit hindi mo masabi mismo? Ikaw mismo magsabi.
kung si Bongbong Marcos yung nasa video. Kahit na nga si Claire Eden na naglabas ng video na yan. Anong sinabi niya? Hindi ko naman sinabi sa taong bayan na si Bongbong Marcos yung nasa video. Ang sabi ko, panoorin natin tong mamang ito at kayo ang humusga kung sino yung nasa video. Oh, hindi ba? Yun ang sinabi ni Claire Eden. Kahit na siya nga mismo hindi niya madirektang sabihin na si Bongbong Marcos yung nasa video. Tapos parang iniinsulto mo pa yung mga eksperto sa gobyerno nung sinabi mong na marurunong sila mag-authenticate ng video. Bakit hindi nyo ilabas yung taong magsasabi or mag-authenticate ng video yan? Lumabas yung video yan nung araw ng SONA, July 22. Bakit hanggang ngayon hindi nyo mailabas-labas yung authentication o yung taong magte-testify na siya ang kumuha ng video na totoong si Bongbong Marcos yung nasa video? Wala Wala kayong maipresentang testigo. Ang gusto nyo lang talaga ay lasunin ang isipan ng taong bayan na unfortunately, iilan na lang ang naniniwala. Yung mga DDS na mga katulad ninyo na kahit na alam na hindi si Bongbong Marcos yung nasa video, talagang pikit mata nyong aaminin kahit na magmukha na kayong gago at bobo dahil alam na alam po ng majority ng taong bayan na hindi si Bongbong Marcos yung nasa video, pero ipagpipilitan nyo pa rin. Nakakaawa kayo. Tapos sasabihin mo, peke o hindi, yung isyong yan ay hindi namamatay. For your information, Mr. Panelo, matagal nang patay yung issue. Para sa majority ng Pilipino, tapos na yung issue na yan. Dahil nagbigay na ng hatol ang karamihan at ng majority ng Pilipino na peke yung video ninyo. At kayo-kayo na lang ang naniniwala dyan. You are a sorry lot. At bakit si President Bongbong Marcos kamo ang kailangan sumalubong dyan? Paano niyang i-address yung issue na yan ng polvoron samantalang hindi naman siya yung nasa video? Ang gusto niyo mangyari, lahat ng issue ninyo, kahit na puro kasinungalingan lang, ay kailangan i-address at harapin ng ating presidente. Nanggugulo lang kayo obviously. Akala ninyo matatrap nyo si President Bongbong Marcos? Huwag nyong maliitin si Bongbong dahil anak yan ni Ferdinand Marcos Sr. At kahit na anong patibong ang gawin ninyo para harapin niya yung polvoron video na yan na very obviously na fake, hindi ninyo mauuto si President Bongbong para sagutin yung issue na yan. Dahil pinagtatawanan na nga lang ng majority ng taong bayan yan Alam na namin at alam namin na alam ninyo na hindi si Bongbong yung nasa video. Pero siyempre, sige, ibigay na natin sa kanila. Si Bongbong Marcos daw yung nasa video. Pero ito yata was taken about 12 to 14 years ago. Maghanap nga kayo ng pictures ni President Bongbong Marcos mga time na mga 2012 kung ganyan ang itsura niya. Talagang mga joker kayo na sad to say, wala nang naniniwala sa inyo. Sabi pa ni Panelo, kung di i-address ni President Bongbong Marcos yung polvoron video at hindi niya ito sasagutin, yun daw unrest, yung kawalan ng katahimikan ay hindi daw mawawala at diskontento ng taong bayan. Huwag mong lahatin, Panelo. Iilan na lang kayo na naniniwala sa polvoron video na yan. So huwag mong lahatin. Ako nga, pag nagsasalita ako, hindi ko nilalahat dahil alam ko may mga katulad ninyo na kokonti lang, na iilang porsyento lang ng mga Pilipino ang naniniwala dyan. Kaya ang lagi kong sinasabi, majority ng taong bayan, dahil alam ko hindi naman lahat ng taong bayan ay pumapabor sa sinasabi ko. Unlike you, sasabihin mo ng taong bayan o taong bayan ng mga DDS, sige okay, ang mga DDS na taong bayan. Pero hindi po ang buong Pilipinas o lahat ng Pilipino na taong bayan ay naniniwala sa sinasabi ni Panelo. Anong unrest? Kayo lang ang may unrest. Diskontento? Hindi naman kayo talaga nakontento Mula pa nang naupo si President Bongbong Marcos, wala na kayong pinakitang nakontento kayo. Mula umpisa hanggang ngayon, diskontento kayo. O di okay lang, wag na lang sana kayong atakihin sa puso o ma-stroke ng dahil sa diskontento ninyo. Dahil again, majority po ng taong bayan ay kontento sa pinapakitang pamamahala ni President Bongbong Marcos at yung porsyentong yun, yung mas nakararaming Pilipino
alam na peke ang video ninyo at hindi kailangan sagutin ni President Bongbong Marcos yan dahil yan ay patibong. Okay, kung sakaling nauto ninyo si President Bongbong Marcos at nagpa-drug test at lumabas na negative pa rin, titigilan nyo na ba ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Titigil na ba kayo sa pambabatikos at paghahanap ng mga kamalian ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Obviously not. Dahil hindi kayo titigil hanggat hindi nyo napapabagsak si Bongbong Marcos para iupo si Sara Duterte. At yan po alam na ng buong sambayanan. At yan masasabi ko, alam na ng taong bayan, lahat ng taong bayan, kay pro-Marcos ka, kay anti-Marcos ka, gusto nyong pabagsakin si Bongbong Marcos para iupo si Sara Duterte. Diyan siguro magkakasundo tayo. Dahil nakita ninyo, meron na bang isang DDS na sumagot sa issue na to? Yung bang sinasabi natin na gusto nilang pabagsakin si President Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte? Meron bang kumontra ng mga DDS na sinabi nila, ay hindi yan ang plano namin. Basta ang gusto lang namin mag-resign si Bongbong Marcos. Bumaba siya sa kanyang pwesto. Period. Walang ibang papalit. Kahit na si Sara Duterte, hindi papalit. Sige nga, magsalita nga ang kahit na isang DDS at sabihin na mali ang sinabi ko, na wala sa plano ninyo na iupo si VP Sara kapalit ni Bongbong Marcos. Sabi pa ni Panelo, yan daw hindi pagharap ni President Bongbong Marcos at hindi pagsagot diyan sa polvoron video na yon ay makakaapekto. In fact, nakaapekto na daw kay President Bongbong Marcos sa kanyang pamamahala. For your information, hindi po nakaapekto. In fact, nakita natin sa lumabas na latest survey kung gaano kataas ang trust rating at performance rating ni President Bongbong Marcos. Wala pa yan ha, hindi pa lumalabas yung polvoron issue na yan. Pag lumabas ulit na saklaw yung time na inilabas yung polvoron video, mas tataas po ang trust rating ng ating presidente dahil mas marami na ang naniwala na puro kasinungalingan lang ang inilalabas ng kampo ni former President Rodrigo Duterte. Tingnan ninyo, mas tataas ang trust rating kay President Bongbong Marcos dahil marami po sa mga Pilipino hinihintay yung polvoron video na yan. After so many months ng paghihintay, isang video na halatang halata mong peke ang ilalabas ninyo? Wala ba kayong mga eksperto para naman maging kapani-paniwala yung video ninyo? So, mas marami pa ang magtitiwala kay President Bongbong Marcos dahil alam nila na kayo ang dapat hindi pagkatiwalaan dahil puro kasinungalingan lang ang inyong inilalabas para lang siraan ang isang hard-working president. So dun sa sinabi mong nakaapekto na sa pamamahala ni President Bongbong Marcos, sa inyo lang yun. Again, uulitin ko, sa inyo lang yun. Kasi hindi kayo nakokontento. Para sa inyo, walang ginawang mabuti si President Bongbong Marcos. Pero sa mga katulad itong opposition daw, na grupo ni Sal Panelo, nila Harry Roque, nila Glenn Chong, nila Trixie Cruz Angeles, wala po kayong paniniwalaan sa ginagawa ni President Bongbong Marcos. Ang sa inyo, masira lang ang administrasyon ni President Bongbong Marcos kahit na maglabas kayo ng mga kasinungalingan na bukong-buko naman ng mas nakararaming Pilipino. So yung sinasabi mong naapektuhan, kayo lang po ang naniniwala nun at kayong kokonti na napakaliit na porsyento. Dahil yung sinasabi natin na malaking porsyentong naniniwala kay former President Rodrigo Duterte, malaki na po ang natapyes doon. Kahit yung mga former supporters ni ex-president ay tumiwalag na sa kanya. Kailan pa ba natin pag-usapan yung partido ni ex-president na kung titingnan ninyo is a sinking ship o konti na lang ang miyembro ng partido ni ex-president. Kaya ang panghuling sinabi ni Sal Panelo, sana harapin nyo na. Ito lang masasabi ko. Sana tumigil na kayo dahil konti na lang po ang napapaniwala ninyo. At tungkol dyan sa polvoron video na yon, yan po ang pinaka-epic fail na ginawa ng grupo ni former President Rodrigo Duterte. At dahil sa video yan, mas lalo kayong nalagasan ng mga supporters. Maniwala man kayo o hindi. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Ito Money. Diyos ti Agnina.